Sa hangarin na walang maiwan sa bagong Pilipinas, puspusang isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng mamamayan at ng bansa. Katunayan nitong 2025, hatid ng Pangulo ang mga proyekto na tunay na naghatid ng benepisyo sa milyon-milyong Pilipino. Una na riyan ang Pamilya Pass 1+3, kung saan tuwing araw ng linggo, libreng makakasakay ng tren ang 3 miyembro ng pamilya at isa lang ang kinakailangan magbayad ng pamasahe. Hatid din ang araw-araw na 50% discount para sa senior citizens at persons with disability. Makatatanggap din ng diskwento ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng White Beep Cards. Kumbaga kung yung mga nasa-save ko po is nagagamit ko po siya para po rin po sa pambili din po ng mga kagamitan na rin po, or in case of emergency po, meron po akong extra funds para magamit po doon. Kaya po, nakakatulong po talaga yung 50% na po yun para sa akin bilang sila. Siniguro rin ni Pangulong Marcos Jr. na maipagkaloob ang mga ambulansyang kompleto ng essential medical tools at supplies sa lahat ng syudad at bayan sa buong Pilipinas. Ito'y para agad na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente. Karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Mas pinalaki at pinaganda na ang Pasig River Esplanade at Maestranza Esplanade matapos silunsad ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Phases 3 at 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Project. Dahil din sa expansion na ito, hinihikayat ng pamahalaan ang mas maraming pedestrian at mga aktibidad sa nasabing lugar. Upang hindi na kailanganing pumila ng mahaba at magpunta sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno, inilunsad din ang bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub at ang eGov.ph Super App para sa mas mabilis at mas simpleng serbisyo publiko, mapapisikal o online man. Nagpapasalamat po ako dahil iisa na lang po ang dapat namin puntahan. Katulad po naming mahihirap na hindi na kami pupunta kung saan-saan pang mga ahensya dahil nandito na po ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Isa rin sa makasaysayang proyektong inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. ang Zero Balance Billing Program. Dito, wala nang babayaran ng mga pasyenteng nakakonfine sa ward accommodation ng Department of Health Hospitals dahil lahat ng medical procedures, operasyon at mga medisina ay nasa ilalim ng full coverage ng proyekto. Kaugnay niyan, ginawa na ring mas komprehensibo ang primary care package ng PhilHealth para sa early detection, preventive care at essential outpatient services. Nais din ng Pangulo na matutukan ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para malayo sa sakit. Noong nakaraang taon, pinalawak din ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST program para sa eligible students mula sa state universities and colleges. Isang digital platform din ang inilunsad para gawing mas simple ang certification, authentication at verification ng academic records tulad ng diploma at transcripts. Bukod dyan, pinalawak din ang internet access at connectivity, gayon din ang pagdadagdag ng libreng wifi sa buong bansa. Sa pamamagitan ng Toll Collection System Interoperability Project 1RFID All Tollways, mas bumilis at mas guminhawa na rin ang paglalakbay ng mga motoristang madalas bumiyahe sa toll expressways, papunta at palabas ng Kalakhang, Maynila at mga karatig na lugar sa Luzon. Patuloy din ang pagkakaisa ng national government agencies, local government units, pribadong sektor at non-government organizations para simulan ng Oplan Kontrabaha, waterways clearing and cleaning operations sa bansa. Pinuksan na rin ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng libreng almusal at tanghalian para sa mga mahihirap na pamilya. Binigyang katuparan na rin ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Mabibili ito sa mga pampublikong palengke sa buong bansa at sa kadiwa ng Pangulo outlets. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin, Presidente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.